Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlogs, panibagong updates na naman ang gagawin natin, no? Ito, pag-uusapan natin itong una, usap-usapan raw, di umano pa ito usap-usapan di umano na matatanggal na raw itong si Attorney Claire Castro, itong Presidential Communications Officer ng Malacanang. Okay? Yan, pag-uusapan natin yan kasi po nabanggit yan nabanggit yan ng mga political experts at sa mga ilan ng mga vloggers. Okay? Ano pa bang pag-uusapan natin? Ito, pag-usapan rin natin itong shinare, no? Ano ba to? Bakit ayaw? Ito, pag-usapan natin itong shinare ni Maharlika vlogger na isang video na itong si President Donald Trump at itong si First Lady Liza Araneta Marcos at si Presidente Bongbong Marcos sa isang burol ni Pope Francis na lahat ng mga nandoon na mga leaders ay binigyan ng pansin ni Donald Trump except nitong dalawang si Bangag at itong si Liza Marcos. Okay, mamaya ipapakita ko yung video na yan at kayo nang humusga kung tama ba si Maharlika na hindi talaga pinansin, no? At ang mga posibleng dahilan bakit hindi ito pinansin ni President Donald Trump. Okay, mamaya ipapakita ko yan at atin yung i-discuss. Okay, at ano pa bang pag-uusapan natin dito? Heto, pag-usapan natin itong patungkol dito sa panawagan po, no? Itong panawagan po ni VP Sara na merong mga ilang mga party list, no, na nabanggit ni VP Sara na nananawagan po itong si Vice President Inday Sara Duterte na hindi po ito iboto itong tatlong party list. Okay? Alamin natin yan mamaya kung ano yung party list na yan na hindi po iboto natin, no? Ayon kay VP Sara. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, no? Help me po muna na i-like at saka i-share ang ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Like and share muna tayo. Like and share. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. At the same time, no, kung nakasubscribe kayo sa akin, ma-notify yung mga cellphones ninyo kung meron tayong breaking news, mga bagong uploads, o kung nagla-live itong channel na ito. Okay? Mahalaga po na mag-subscribe kayo sa Donmar TV. Okay? Sabay-sabay tayong mag-subscribe. Teka muna, nag-alarm yung phone ko. Okay? So, sabay-sabay muna tayong mag-subscribe, no, sa Donmar TV. 1, 2, 3, go. Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, unahin muna natin itong pinost ni Maharlika. Okay, so syempre si Maharlika ang nag-edit sa video na ito, no. So kinuha lang niya yung highlight ng balita na kung saan makikita mo yung video na kinausap po ni Donald Trump yung palibot, no, mga world leaders. Kinausap niya, kitang-kita pa nga natin na merong picture itong si President Donald Trump at itong si President Zelensky of Ukraine. May picture na kumakalat, nagtrending yan na nag-uusap sila face to face, no? Nakaupo silang dalawa, no? So nandun, ang layunin naman doon sa pagpunta ng mga world leaders, pakikiramay ng namatay na si Pope Francis, no? So, lahat doon pumupunta, pati si
Bongbong Marcos is, I think, invited too, no? Lahat ng bansa. Pero kung tatanungin ninyo kung trip ba ni President Donald Trump na kausapin itong si Bongbong Marcos, I think I will agree with Maharlika, no? Na parang si President Donald Trump ay hindi po interesado makipag-usap si Donald Trump kay Bongbong Marcos at ni First Lady Liza Araneta Marcos. Dito sa video na ipapakita ko sa inyo ay makikita nyo na itong si Bongbong Marcos at si First Lady Liza Araneta Marcos parang atat na atat silang lumapit kay Donald Trump, pero parang hindi sila pinansin. At dahil hindi sila pinansin, umupo na lang sila. Ito ipapakita ko sa inyo ha. Ito. Tingnan yung mabuti ha. Ito yung caption ni Maharlika. President Donald Trump dinedma ang mag-asawang bangag. Ito. Kayo nang humusga ha. I-play natin yung video. Play. Right here. I mean, the way that all of these major dignitaries are huddled around President Trump, and you see the way that he is shaking their hand. There you go, right there. That's the center of the world right now as it plays out live on television. Diba? Point, President Zelensky is there, I believe, although I haven't seen him in the various... Umupo na lang silang dalawa. Si Bongbong Marcos at si First Lady Liza Araneta Marcos nandito po sa if you are facing with your camera right now, nasa right side, no? Dito sa right side. The opposite side ni President Donald Trump, no? So, parang gusto nilang lumapit at kausapin. Pero parang may ibang kausap itong si President Donald Trump na parang iniiwasan kausapin si Bongbong Marcos. Di ba? Feeds and shots that we've been given is right here. I mean, the way that all of these major dignitaries... parang tumalikod na lang si Bongbong Marcos, no? Kasi akala niya na kakausapin siya. Pero parang yung treatment ni Donald Trump doon sa iba siya na nag-entertain para hindi na lumaki yung mahiya siya. Umupo na lang silang dalawa. Tingnan nyo, yun ang interpretation ko dito sa video na ito ha. They're huddled around President Trump, and you see the way that he is shaking their hand. Again, for the third time ha. Baka akala ninyo. There you go, right there. That's the center of the world right now. Right here. I mean, the way that all of these major dignitaries are huddled around President Trump, and you see the way that he's shaking their hand. Umupo na lang sila. There you go, right there. That's the center of the world right now as it plays out live on television. Gusto nila makipag-usap Zelensky is there, I believe, although I haven't seen him in the various... Para maliwanag ha, lakihan ko itong video. Lakihan ko ha, para makita nyo. Tutukan nyo lang si Bongbong Marcos. Tutukan nyo si Bongbong Marcos at si First Lady Liza Araneta Marcos ha. Tutukan nyo. Feeds right here. I mean, yan, si Bongbong nasa gilid. These major dignitaries are huddled around President Trump. You see the way that he is shaking their hand. There you go, right there. That's the center of the world right now as it plays out live on television. To your point, President Zelensky is there, I believe, although I haven't seen him in the various feeds and shots that we've been given as the president greets many of these other leaders. I haven't seen President Zelensky, there's been the speculation about whether the two would talk at all. Pero yung nasa comment, yung nagko-comment sa video, hindi kasi pinag-usapan si Bongbong Marcos dyan. Ang pinag-usapan kasi nila, ang mainit na issue para sa kanila is itong pagtatagpo
again ni President Zelensky at ni President Donald Trump. Pero tayong mga Pilipino, gusto natin makita ang reaksyon ni President Donald Trump na nakita niya si Bongbong Marcos. Pero walang as for now I don't know if meron pero for now wala akong video na nakita na nagkamayan si Bongbong Marcos at itong si President Donald Trump at nagkausap silang dalawa. Wala as of now. Pati si First Lady Liza Arneta Marcos na nagkausap sina Trump. Wala akong nakikitang video. Kung meron man, sabihin nyo lang. Pero kung walang video, kung walang video na ganyan na nagpapatunay na sila ay nagkausap, that only shows isang dahilan. Ang dahilan po na siguro this is my own analyzation. Siguro sa tingin ko nagagalit po itong si President Donald Trump sa ginawa nila kay former President Duterte na inaresto ni Bongbong Marcos, pinaaresto ni Bongbong Marcos through the Interpol na rason nila na pinasakay nila ng eroplano at hinatid nila doon sa The Hague sa ICC. Duda ako doon dahil itong si President Donald Trump at si former President Duterte magkaibigan ito, nagrespetuhan ito. At bilang pakikiramay kay Duterte, ipinakita niya dito na hindi niya gusto ang ginawa ni Bongbong Marcos. 'Yon ang sarili kong analysis dito kasi po kung ganyan po ang treatment ni Donald Trump kay Bongbong Marcos na hindi nila pinansin, ipapakita ko sa iyo whole video. Wala talaga. That means to say na wala siyang respeto kay Bongbong Marcos because sa ginawa ni Bongbong Marcos. Ito i-play pa natin. Yeah, there has been. I mean, President Zelensky has said publicly that he would like to have a conversation with President Trump about the war in Ukraine. Our own Kelly Meyer even asked President Trump directly this week if he had any intention of meeting with Ukrainian President Volodymyr Zelensky. It didn't really give a firm answer either way to that one. So it remains to be seen if you're going to be having anything of the kind when it comes to diplomacy between those two heads of state. He did mention that he'd like to speak to Giorgia Meloni, the Prime Minister of Italy, who that is significant because of all of the European leaders. It seems as though that President Trump has the closest relationship with her, of those members of the EU, particularly when it comes to trade and tariffs. She is really being viewed as the tip of the spear when it comes to negotiating on behalf of the European Union, and the President seems to have rather di ba? So, walang ka-effort si President Donald Trump, na lapitan talaga si Bongbong Marcos. Wala. At si Bongbong Marcos naman, trying hard naman sila, Ito yung interpretasyon ko dyan, na trying hard naman sila na makausap si Donald Trump. Pero parang hindi sila pinansin. Yan. So, deserve nyo yan sa ginawa nyo kay Tatay Digong. Okay, punta tayo dito sa next. Itong balita na news update. VP Sara Duterte iminungkahi ang publiko na wag iboto ngayong eleksyon ang tingog take note of this. Wag iboto ang tingog party list. Ako Bicol party list at itong Makabayan Black. Okay? So sa tingin ko merong rason bakit hindi ito gustong ipaboto ni VP Sara. Okay? Alam naman natin, sobrang daming supporters po si VP Sara. So, tayo pong mga supporters ni VP Sara, wag natin iboto itong Tingog Party List, Ako Bicol Party List, at Makabayan Black. Kasi alam ni VP Sara, at alam nating lahat ito
itong mga party list na ito, no? Ito yung mga anay sa bansa natin. Kasi ito lang yung mga party list na kontra sa mga Duterte. Yan makabayan Black, alam na natin yan, sina Franz Castro, sina Arlene Brosas, sina Teddy Casino. Yan sila. 'Di ba? Tingog party list sila Jam Magno yan, party list yan ni Martin Romualdez. Asawa ba niya? I'm not so sure, pero connected ito sa mga Romualdez. So wag yung iboto yan, kasi alam natin, yung Romualdez na yan ang dahilan bakit ginigipit ngayon sa Kongreso itong si Vice President Inday Sara Duterte. Ang kakapal pa na nga ng mukha ni Martin Romualdez na sabi niya, please vote senatorial slate of Bongbong Marcos. Utot nyo, gising na po ang taong bayan. At iko namang ako Bicol party list, I think ito connected siguro ito kay Zaldico. I'm not so sure as far as I can remember. So lahat ito, kalaban ito ng mga Duterte, itong mga party list na ito. Okay? So sundin lang natin kung ano ang sinasabi po ni VP Sara na wag iboto itong tatlong party list na ito, sundin lang po natin. Kasi po ito po ay ikakabuti po ng ating bansa. Okay? Naniniwala po na itong si VP Sara na wala itong magandang idinidulot itong mga party list na ito. Kung sasabihin ng mga tingog party list, namimigay kami ng mga ayuda, bla bla bla, tumutulong kami. Wag nyo na kaming bulahin. Kung trip nyo yan, mamimigay kayo, o sige, trip nyo yan. Basta hindi na namin, hindi ito dapat iboto. Kami, sa tingin namin, plastikan yung mga ginagawa nyo sa taong bayan eh. Respetuhin nyo rin ang aming belief namin, di ba? Kung what VP Sara believes, we also believe. Okay? Okay, punta tayo dito sa next issue natin. Ito. Merong mga usap-usapan ngayon sa mga political experts, sa mga vloggers, na ito raw si itong si Attorney Claire Castro, Presidential Communications Officer ni Bongbong Marcos, ay tatanggalin na rin. Tatanggalin na raw. I don't know kung anong reason kung bakit tatanggalin nila. Okay? Usap-usapan yan ngayon. Hindi yan confirm pero usap-usapan. Pero kung totoo man na tanggalin itong si Attorney Claire Castro bilang PCO, ito lang yung masasabi ko, kawawa ka naman, Attorney Claire. No? Ako, sa totoo lang, gusto ko, no? At ilang mga vloggers, no? Gusto namin si Attorney Claire na manatili kang PCO. Alam niyo ba kung bakit? Kasi kung wala na si Attorney Claire Castro dyan sa PCO, wala na kaming babanatan. Wala na kaming, kumbaga, entertainment. Wala na kaming pinagtatawanan. Kasi naman, lahat ng mga, kumbaga, lahat ng mga press briefing ni Claire Castro, nakaabang kami kasi nakakatawa na naman ang kanyang pagva-vlog dyan. Parang lang siya nag-vlog, di ba? At lahat naman ng mga reason niya sa mga banat ng taong bayan, nakakatawa yung pinagbibintangan niya lagi yung mga Duterte. Kasi ito yun kung ano yung personality ni Attorney Claire Castro, kung ano ang kanyang ugali, yun rin ang ugali nitong si Bongbong Marcos. Alam mo, itong si Attorney Claire Castro, ito yung girl version sa ugali ni Bongbong Marcos. Kaya ayaw namin na si Attorney Claire Castro palitan bilang PCO. Pero sa tingin ko naman, the administration siguro has decided na palitan na ito kasi bumababa nga ang rating ni Bongbong Marcos. I don't know whatever reason, no? I hope it's not true, no?
I hope it's not true na hindi na papalitan ka na or tatanggalin ka. I hope it's not true. Pero ang sa amin, gusto naming mananatili ka kasi wala na kaming babanatan sa aming vlog araw-araw sa mga kasablayan mong mga rason sa pagba-vlog mong kachipan. Actually, maraming nagsasabi ang cheap niyang di ba? Ang cheap niyang mag-explain eh. Hindi kagaya ni Attorney Harry Roque at ni Presidential spokesperson at legal counsel na itong si Attorney Sal Panelo na, di ba? Nakakasosyal yung pagiging attorney nila na knowledgeable sa batas, no? Every issue na pinag-uusapan sa administrasyong Duterte dati ay talagang dinadaan nila sa legalities at legal issues. Pero itong si Attorney Claire, lahat ng mga issues na ibinabato ng administrasyon, idadaan niya sa pagva-vlog niya. Nagva-vlog siya sa Malacanang. Kasi, bakit nasabi natin nagva-vlog siya sa Malacanang? Dahil ang kanyang mga sagot sa mga reporters na tinatanong siya ay basing sa kanyang own opinion. Alam mo, Attorney Claire, no? Ang social mo mag-vlog, nandyan pa talaga sa Malacanang ka mag-vlog. Ang social mo mag-vlog, sa totoo lang. Ako, ito lang yung masasabi ko sa iyo, Attorney Claire. Patuloy ka lang sa pagbablog mo dyan sa Malacanang. If sa tingin mo aasenso yung karakter mo, aasenso yung pagkatao mo dyan, tuloy-tuloy ka lang. Kasi kami dito, no, kaming mga vloggers na mga DDS, tuloy lang kaming bantayan ka sa mga nakakatawang mga rason mo sa mga issues ng administrasyon na ito. Di ba? Example, yung sa PhilHealth, sabi niya, yung kinuha na budget sa PhilHealth. Example, yung tulay, hindi makatulay yung mga pasyente. So, kaya nagtayo ng tulay. Nag-research ka ba talaga dyan, Attorney Claire? Sinabihan siya, oy, si VP Sara, lumalaki yung trust and approval ratings ni VP Sara. Anong masasabi niyo doon? Sinabi niya, baka yun yung nagugustuhan ng taong bayan na nandoon siya sa dahig. Na wala siyang ginagawa, kaya tumataas. Sarang logic mo doon. I know na you are being sarcastic sa ginagawa mong doon. Pero mali pa rin. Hindi mo inisip na kaya tumataas ang rating ni VP Sara kasi ramdam po ng taong bayan yung tulong na ginawa ni VP Sara sa kanyang Office of the Vice President. Agarang aksyon para yung si Bongo rin And at the same time, dala na yun sa pagka-aresto, illegal na pagka-aresto kay Tatay Digong na dinala ninyo doon sa ICC. Sino nagigipit ngayon? Itong administrasyong bangag, 'di ba? So I hope it's not true. No, I hope it's not true na tatanggalin ka kasi kung tatanggalin ka, alam ko iiyak ka talaga sa galit. No? So good luck to you, Attorney Claire. No? Walang biro, good luck to you. I hope na walang magiging personalan po sa mga vloggers ng DDS at sa iyo. Mauunawaan mo yan, vlogger ka, di ba? So walang personalan, issue-based tayo, no? Kung nakakatawa ka sa mga issues na pagsagot mo, nakakatawa ka talaga. Alangan naman na iiyak kami dyan, di ba? So, yun lang po. I hope you will improve yung the way ka mag-a-analyze ng mga issue ng as much as possible, you research more, no, para yung mga sagot mo masasabing dinadaan mo sa mga datos at sa mga ebidensya, hindi yung opinion mo lang. Okay, so kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, libre po kayong mag-comment, mag-react sa ating mga pinag-usapan at anong tawag dito, usap-usap tayo sa comment section, okay?
And at the same time guys, don't forget na i-like at saka i-share itong video na ito para naman kakalat ito sa taong bayan. Okay? Ang mga hindi nakarinig, mga taong bayan natin na hindi pa alam ang mga tunay na nangyari, malalaman nila ang through this vlog natin. Okay? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, subscribe na po kayo sa Donmar TV para updated kayo lagi. Okay? Meron tayong guys, pangalawang channel, Donmar TV Balitang Totoo. Okay? Lagyan nyo lang ng Balitang Totoo ang Donmar TV Balitang Totoo. Okay? Marami tayong mga videos doon, mga updates rin na hindi nyo makikita dito sa main channel natin. So subscribe rin kayo doon. Okay? So thank you very much sa mga audience ko dito sa Donmar TV. No? See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye.